Mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo sa amplifier, isi-share naman natin sa mga newbies yung pag-upgrade kasi napakaraming gusto mag-upgrade na hindi pa gaanong bihasa sa electronics So nakakita lang sila sa YouTube, nakakita lang sa TikTok, nakakita sa Facebook, kung saan platform nila nakikita na medyo kulang kasi wala namang problema to kung nagmamartilyo ka lang eh. Medyo risky po ang electronics kaya ingat-ingat po tayo. So para to sa mga nag-uumpisa pa lang na gustong mag-upgrade at para na rin sa mga kliyente, mga customer natin na gustong magpa-upgrade ng kanilang mga amplifier. So merong dalawang matatawag natin na klase ng upgrade So yung isang klase ng pag-upgrade ay yung dagdagan natin yung power ng ating amplifier, tataasan natin yung output kaysa sa original. So upgrade din tawag doon. Ito yung madalas na naririnig natin na words na upgrade. Tapos yung meron pang isa na medyo parang binabaliwala na lang nila Upgrade din ang tawag doon sa amplifier na gusto mo lang pagandahin yung tunog. Hindi mo na kailangang tumaas yung kanyang power pero gusto mo yung mas maganda pa yung kanyang tunog. So ang tawag din doon, upgrade. Okay, so halimbawa lang paano natin gagawin yon. So yung mga nakakasa nito na original ay puro generic parts, mumurahin. So pwede natin palitan yan lahat ng magagandang klase. Yung mga high quality na parts, both active tsaka passive na yung mga components na nakakasa dyan. Tapos yung sa pag-upgrade naman, merong tatlong pamamaraan. Merong by sa paraan ng pagtaas ng amperahe. Tapos yung pangalawa sa paraan ng pagtaas ng supply voltage. Tapos yung pangatlo, both taasan mo yung amperahe at taasan mo rin yung supply voltage. So mag-umpisa tayo sa So amperahe. Yung amperahe lang yung tataasan natin. Huwag tayo magtaas ng supply voltage. So madalas nakikita natin na nagpapalit sila ng output. Okay, tinataasan nila yung specs. Hindi lang yung sa laki tinataasan nila yung specs ng output dito. So katulad na lang dito, yung original na nakakasa nito ay ito. Ayan siya. Yung TIP41C. Kinabitan natin siya ng malalaki na. So sa pagtataas sa mga ganitong mataas na yung kanyang output, kailangan taasan din natin yung filter capacitor. Kung original niya dati ay 3,300, ginawa natin siyang 4,700. Pero mas gusto ko dito gamitin yung 6,000, at least 6,800. Kaso hindi na siya magkakasya. Ito medyo masikip na siya dito. Kaya ito lang yung nailagay natin. So, ayan, ikabit mo na. Malaki na yung na-upgrade mo na yung malalaki na yung transistor mo dito. Tapos, yung capacitance value mo, malaki na rin. So, yung na lang yung gagawin mo, yung amperahe ng yung power supply, yun na yung lalakihan mo. Yung original nito ay 3 ampere, so pwede mong gawing 5 ampere o mas mataas pa. Yun yung pinakasimpleng paraan na wala ka nang kakalkalin dito. Ito lang yung mga papalitan mo. Okay? Papalitan mo to. Lakihan mo yung original na output dito, taasan mo yung specs, capacitance value at yung amperahe ng yung power supply. Okay? So, tataas na yung madadagdagan yung power ng amplifier mo. So, pangalawa, yung supply voltage naman. So, kapag tinasa natin yung supply voltage, so automatic magpapalit din tayo ito. So, depende kung ano yung nakakasa na original dito, kung kaya mag-handle yung high voltage. Pero sa mga ganong klase, automatic na magpapalit tayo dito. Ayan, kapag mga ganitong klase na maliliit, papalitan natin yan ng matataas na voltahe. Yung kanyang kakayanin yung high voltage na supply na gagamitin natin. Tapos dito, ito yung mga driver tsaka sa pre-driver. Ito lang yung nakakasa na original dito. So kaya pinalitan natin yan. Okay? So sa pagtataas ng supply voltage, kailangan palitan talaga natin to dahil kadalasan sa mga ganitong generic na board
ay low voltage transistor lang yung sa input tsaka sa pre-driver na nakakasa hanggang sa driver. Okay? So, napakaraming gagawin. Tsaka ito pa isa. Hindi lang yan yung gagawin natin na pinapalitan natin lahat dito ng transistor, ano? Ito pa yung pin-outs. Itong ganito kalalaking transistor tsaka yung maliliit, hindi po pareho ng pin-out yan. Yun yung mga tinatama natin na hindi siya mababaliktad. Yung emitter papunta sa emitter talaga, yung collector papunta sa collector, yung base papunta sa base. Kasi kapag nabaliktad to, pwedeng sisibakin to, madadama yung output natin. Kaya iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mas mahal yung singilan sa pag-upgrade kaysa labor ng repair. Sana maintindihan nun ng mga ng mga customer, mga client natin na gustong magpa-upgrade. Yun yung dahilan kasi mas matrabaho po yung mag-upgrade kaysa po sa magre-repair. Okay, magto-troubleshoot. Mas matrabaho po. Ayan. So napakarami. Yan yung ginawa natin. Yung pangatlo, yung sinasabi natin na both taasan yung amperahe ng supply, tapos tataasan pa yung supply voltage. Ito yung ginawa na natin ngayon. Kaya nakikita nyo, malaki na lahat. Ayan. Tapos dito, pinalitan natin lahat ng ito. Maliliit, katulad pa rin ito. Pero, mas mataas yung nito. Supply voltage na kakayanin, tapos yung kanyang amperahe. Kahit na magkakapalit sila ng itsura. Ayan. Tapos yung value dito, ayan, pinalitan natin. Ito yung dati. Tsaka alamin natin yung circuit. Kabisaduhin natin kung ano ba yung in-upgrade natin. Kung katulad nito, wala naman siyang bias sa path. Naka-fix bias siya. Okay? Kung anong klase, not class, anong type ng amplifier, anong output configuration meron yung amplifier natin. Yun yung mga titingnan natin kapag nag-upgrade tayo. Ayan. Okay? So, yung original wattage nito dati ay 30 watts, 4 ohms. Yung supply nito ay 24,024 volts DC. So, ngayon, ang ginawa natin, ang supply, ginawa nating 38 volts. From 24, naging 38,038 volts na siya. Tapos from 3 ampere, ginawa na natin siyang 8 ampere. Okay, so ito yung papakita natin kung papaano siya tumunog. So ito, nasubukan na natin to, binorn and test natin ng mga ilang oras. Tapos sinuwakan natin yung output. Garanti ko sa inyo, umaabot to ng 120 to 150 watts RMS. Ito papakita natin sa inyo. Papatugtog lang tayo ng sandali, iwas copyright tayo. Tapos kayo na humusga kung aabot ba talaga siya doon sa wattage na sinasabi natin. So, yung 120 to 120 to 150 watts natin sa 4 ohms yun. Okay, 4 ohms. So, itong gagamitin nating speaker na to ay 8 ohms to. Pero tingnan nyo naman. Buka natin. Tingnan nyo ng maigi. Diba? Napakalakas. Siguro hindi na 30 watts yun yung ganun tunog. Tapos sa ganito kalaking speaker, sa ganito kataas na wattage ng speaker. At ito yung supply na ginamit natin para makita nyo. Sinabi natin na nasa nasa 38 volts. Papakita natin sa inyo. Ayan siya. Ayan. 37. Tama, 37. Ayan, 37. So, almost 38 volts. Yan yung supply natin ngayon. Okay? So, meron tayong short video nito. Doon nagpapatugtog tayo ng 1 minute na music para marinig nyo yung quality ng music nito. Ng tamang tunog nito na merong vocal. Hindi ganito lang na puro bass lang. Okay? Tsaka para sa mga, para sa mga client natin, mga viewers na gusto magpa-home service, tumatanggap po tayo ng home service kahit saang sulok po ng bansa natin. Kahit na Mindanao, Luzon, tinatanggap po natin. Ang gagawin nyo lang po, mag-provide lang po kayo ng back and forth ticket. Nasa sa inyo niya, by plane, by land, wala po tayong problema.
Tapos hindi nyo po problemahin yung pagkain natin pagdating dyan kasi kumakain po tayo ng kahit na ano, gulay, daing. Tapos tulugan naman, wala din pong problema dahil pwede po tayong matulog sa upuan lang. Okay? Ang sasagutin nyo lang doon, yung back and forth ticket, ulitin ko, by land or by plane. Tapos, siyempre, yung pagkain natin sa pag-travel. So, wala tayong problema dun sa singilan dahil napaka-minimal po natin maningil. Hindi po tayo yung mahal maningil. Tapos, yung iba nga, yung siniservisa natin, kung magkano na lang yung naiabot nila, yun na lang yung tinatanggap natin. Okay? So, hanggang dito na lang siguro tayo, no? Sana makatulong to. Maraming salamat. God bless at bye-bye.